Hindi raw trabaho ng Senate Impeachment Court na buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senator Ping Lacson at giit niya, dapat ibalik ito sa House Prosecution Panel. Pero ayon mismo kay Senate President Win Gatchalian, magkakaalaman lahat sa araw ng paglilitis bukas. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kumusta ba ang seguridad dyan? Nikki, nakatakda na ngang magtaas sa full alert status ang NCRPO dahil napipinto na nga yung pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte bukas. At dahil dyan, naghihigpit na rin ng seguridad dito sa perimeter ng Senate compound. At ang isa pang issue na inaabangang masagot bukas ay yung may kaugnayan sa tila Pandora's box na BIR box ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Magkakaalaman na kung mabubuksan na nga ba ang mahiwagang BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Isa kasi yan sa inaasahang tatalakayin sa unang araw ng impeachment trial ni VP Sara bukas. Pero ayon kay Senator Ping Lacson, ibabalik nila sa House Prosecution Team ang naturang box dahil anya labag sa batas kung pananatilihin itong nasa kustodiya ng Senado. Yan daw ang napag-usapan sa kanilang caucus noong Biyernes. Dagdag pa ni Lacson, hindi trabaho ng Senate Impeachment Court na buksan ito. Una nang pinagtalunan ng prosecution at defense kung dapat bang buksan ang naturang box. Kaya sa huli, ipinaubaya nila ito sa impeachment court kaya hindi ito formal na namarkahan sa pre-trial conference. Pero ayon kay Senator Lacson, tama si Senator Chis Escudero na walang otoridad ang Senate Impeachment Court na i-safekeep o pangalagaan ang isang ebidensya nang hindi dumaan sa prosecution o sa defense. Dagdag pa ng senador, alinsunod sa National Internal Revenue Code, kung bubuksan ang box ay kailangan ng written authority mula sa presidente, alinsunod sa rekomendasyon ng BIR at Department of Finance. O di kaya, mismong respondent na si VP Sara ang magbigay ng otoridad. Natanong naman si Senate President Win Gatchalian kaugnay niyan, pero matipid ang naging sagot niya. Ayaw niya raw ma-preempt ang mangyayaring resolusyon bukas. Bukod sa BIR box, bukas na rin magkakaalaman kung sino na nga ba ang magiging presiding officer sa paglilitis. Kung babalikan, mula nang maupo bilang Senate President si Senator Win Gatchalian, nagpahayag siya ng interes bilang presiding officer. Pero una nang pinagpilian ng majority bloc si Senator Chis Escudero at Senator Kiko Pangilinan dahil sa kanilang legal background. Base sa schedule, maglalatag ng ebidensya ang prosekusyon sa articles of impeachment ni VP Sara. Una riyan ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo, ni First Lady Liza Araneta Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahan din na magkakaroon ng opening statement ang prosecution at defense panel. Una nang sinabi ng kampo ni VP Sara na umaasa sila na dapat maresolba muna ng impeachment court ang kanilang manifestations na nakapaloob sa sagot nila sa articles of impeachment. Habang ang prosecution naman, naghahanda sila ng testigo sakaling merong sapat na oras upang ipresenta ito. Samantala, nagsimula na ngayong araw ang pagpaparehistro online ng mga nais dumalo at personal na manood ng paglilitis ng bise. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., maglalaan ng 151 na upuan sa session hall, 45 para sa mga imbitado ng prosecution, 45 para sa defense at 61 naman para sa publiko. Sa ngayon, marami ng mga nakalatag na metal barriers na balot ng barbed wire sa paligid ng labas ng Senado para bukas. Sa mismong labas naman ng Senado, may MMDA officers nang nagmamando sa daloy ng mga sasakyan. Pansamantalang isasara kasi ang ilang kalsada sa Pasay City para bigyang daan ng paglilitis. Isasara muna ang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa northbound at southbound lanes. Mula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ng nakatakdang trial days. Mula July 6 hanggang 26 ang araw ng paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa Macapagal Boulevard bilang alternatibong ruta.
Nikki, ayon sa PNP, magde-deploy sila ng nasa 6,630 na police personnel para magbantay dito at i-monitor yung seguridad sa lugar. Bukod dyan, nagkabit na rin daw sila o nag-install na rin sila ng iba't ibang mga CCTV dito sa kahabaan nga ng Jokno Boulevard, partikular na malapit dito sa may Senate Gate para mas ma-monitor nila yung sitwasyon. Lalo't inaasahan nila yung pagdagsa ng mga tao, posibleng pagkakaroon din ng mga rally bukas. At paalala lang ulit natin sa ating mga kapatid na mga nagbabalak bumiyahe bukas o dumaan dito, sarado po ang magiging kahabaan ng Jokno Boulevard. Both lanes po yan, northbound and southbound, isasara po from 7 a.m. to 7 p.m. Kaya kung sakali man po na nagbabalak kayo na bumiyahe, ang alternatibong ruta po natin ay dumaan na lamang po from Rojas Boulevard patungo sa May Macapagal. Yun po ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa'yo, Nikki. Ian, as early as now ba, meron ng mga nagpoprotesta dyan na either taga-suporta o antay para sa impeachment trial bukas? Nikki, kanina may mangilan-ngilan tayong nakita na mga hindi natin matukoy kung supporters ba or pro ba or anti pero nagtitipon-tipon sila kanina dito sa may labas ng Senado. Mabibilang lang sa daliri pero inaasahan daw na bukas mas magiging full-blown, mas magiging mas marami yung magtutungo dito para magsagawa ng kani-kanilang mga kilos protesta. Ang hindi natin madedetermine kung sino-sino ba yung mga grupo na yan dahil yung mga nakaraang protesta dito sa labas ng Senado, comprised yan of various groups, merong mga pro-administration, meron din naman mga anti-administration na mga pangkat. Okay. Nikki? Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.